Kabanata 5471. Agad na nagdilim ang mukha ni Blaine. Hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan, Sir York. Hamalakhak si Harvey. Since you know that much, why are you still threatening with the Wright family? Are you insane? Phil upload the entire conversation online. Emery would no chance to rise after that. Ni-record mo lahat, bastard ka. Sigaw ni Blaine. Isang ideya lang ito. Napangiti si Harvey. Hindi ako walang hiya gaya ninyo. Tumayo siya bago muling nagsalita. We'll end things here. Salamat sa pagkain. I'll invite you guys to a roadside stall next time. Agad na napawi ang ngiti ni Blaine. Naniniwala siya na naging napakabait niya kay Harvey at gayon pa man. Walang galang sa kanya si Harvey, at ngayon, nagpa siya ang lalaki na umalis ng mag-isa. Hindi ba siya natatakot sa pamilya Wright? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Sinasabi ba niya na hindi nababangon si Emery sa kapangyarihan? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya walang takot? O kilala niya ba talaga si Shena? Sari-saring pag-iisip ang nasa isip ni Blaine, gusto niyang kumilos, ngunit pinigilan niya ang sarili. Si Harvey talaga ang pinaka-problema at kasuklam-suklam na buhay na nakilala niya. Makalipas ang mahabang sandali, napabuntong hininga si Blaine. Ano ang kailangan mo para tumulong? Saglit na nag-isip si Harvey sa sitwasyon bago ngumiti. Normally speaking, wala naman akong gagawin in the first place. Ngunit kung maaari kang sumang-ayon sa isang kondisyon, lulutasin ko ang problema ni Wesley. Hindi rin ako kukuha ng kahit $1 sa iyo. Kumunat ang noo ni Blaine. Tatanggapin ko ang anumang bagay sa aking kapangyarihan. Simple lang, sigurado akong kakayanin ito ng pamilya mo, sabi ni Harvey. Since your father's going to be the city's first in command, why not let Kyrie have the position of second in command? Isa pang bagay, siguraduhin na kalahati ng mahahalagang posisyon sa pamahalaan ng lungsod ay kabilang sa mga Petels at 6 na Hermit families. Kung gagawin mo, tutulong ako kaagad. Madali lang, di ba? Sabi ni Harvey. Hinampas ni Blaine ang mesa, galit na galit. You're crossing the line. You better know what's good for yourself. Bas again. Inihagis ni Harvey ang tasa ng tsaa sa lupa. Ano? Sasampalan mo ba ako? Bam! Hindi na napigilan ng lalaking kwadrado ang mukha ang galit. Galit niyang ipinatong ang mga kamay sa mesa. How dare you? You're so young, but you're this despicable. Gaano kamangmang ang makukuha ng isang kabataang tulad mo? Sobra-sobra ang paggalang ni Young Master John, at ito ang hinihiling mo sa kanya. Sa tingin mo umiikot ang mundo sayo. Kung hindi dahil kay Young Master John, nasampal na kita hanggang sa mamatay. Sa tingin mo kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo dahil lang ikaw ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Maniwala ka man o hindi, kaya kitang paluhudan sa isang kamay. Malamig na tinitigan ng may kwadradong mukha na lalaki si Harvey. Parang kasalanan lahat ng ginawa ni Harvey. Mukhang kaya niyang sakalin ang buhay ni Harvey kung gugustuhin niya. Hindi man niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, malinaw na naisip niyang tiyak na durugan niya si Harvey. Saglit na sinukat ni Harvey ang lalaki. Hindi rin kita kilala, bastos ka. Nakatingin kay Harvey ang may mukhang parisukat at galit na galit. Hindi mo man lang kilala kung sino ako. Napatay ka na sana ni Yuri kung hindi dahil sa akin. How dare you still talk big? May sasabihin ka. Kung hindi lang ibinalita ng anak ko na isa kang lingkod ng pamilya. Hindi magiging madali sa'yo si Yuri. Kung hindi, sa palagay mo kaya mo siyang pigilan ng mag-isa. Ang lalaking parisukat na mukha ay nagsalita sa matuwid na tono. How dare a man like you even act this high-end mighty in front of me? Ignorant fool. Nag-cross-arm ang lalaki. Dapat magpasalamat ka. Gumagawa ka ng ganito sa harap ng iyong tagapagligtas. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng pamilya para sa iyo? Ito si Mr. Keegan Lloyd, sabi ni Blaine. Alam ni Blaine ang mga kakayahan at talento ni Harvey, ngunit may kumalat na impormasyon tungkol sa kung paano nagawang takutin ni Keegan si Yuri. Sa paghusga mula dito, may utang sa kanya si Harvey.
Natural lang na gagamitin ni Blaine si Keegan para sugpuin si Harvey sa mga ganitong pagkakataon. Sa wakas ay naintindihan na ni Harvey matapos marinig ang pangalang iyon. Nakikita ko, nalaman ni Libuki, Karina, at Blaine ang tinaguriang tagumpay ni Cameron na talunin si Yuri. I didn't think Keegan would actually believe such an exaggerated story. Pakiramdam ni Harvey ay binaril niya ang sarili sa paa sa puntong ito. Si Keegan ay gumawa ng isang hakbang pasulong, at napuno siya ng yabang at pagmamalaki nang makita ang ekspresyon ni Harvey. Ngayon alam mo na kung sino ako. Wala akong pakialam kung ano ang karaniwang pag-uugali mo. Pero paano ka magpapakita sa harapan ko? Sino ka sa tingin mo? Sa isang tawag lang, mapipigilan ko ang aking anak na protektahan ka at ang pamilya Patel. Matatakot ka pagkatapos nito, taya ko. Natural, tiwala si Keegan na luluhod kaagad si Harvey sa sandaling banggitin niya ang pangalan ni Cameron. Dahil nandito ka para sa kapakanan ni Cameron. I won't mind you talking big here. Gayunpaman, ito lang ang pagkakataong makukuha mo. Kung patuloy kang magyayap-yap ng ganito, huwag mong sisihin ang hindi pagbibigay ng respeto sa iyong pamilya. Natuwa si Keegan matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Oh, sa tingin mo ba talagang kahanga-hanga ka dahil lang binibigyan kita ng respeto? May sasabihin ka, kung hindi interesado ang anak ko kay Kyrie, bakit ko pa siya hihilingin sa unang pagkakataon? You're using the Lloyd families to protect your own skin. At gayon paman, nandito ka na nagpapanggap na kahanga-hanga. Alam mo ba kung gaano kalala ang kahihinatnan kung magagalit ka sa akin? Sa anumang kaso, may utang akong pabor kay Young Master John, at may utang ka sa akin. Impake mo na ang mga gamit mo, at harapin ang problema ni Young Master Wesley. Bitawan kita kung gagawin mo. Pero kung hindi, dinurog ni Keegan ang turquoise na inukit sa kanyang kamay hanggang maging alikabok. Ito ang mangyayari sa iyo. Tumayo si Blaine na may tipid na ngiti. Alam kong mataas ang status mo, Sir York. Alam kong napakalakas mo rin. Ngunit huwag kalimutan, ang underworld ay tungkol sa mga relasyon. You should always return the favor. Naiintindihan mo ba, paano ka mabubuhay sa underworld kung hindi mo gagawin? Naniniwala ako na hindi rin hahayaan ng Martial Arts Alliance ng bansa ang isang taong walang utang na loob na magpatuloy sa pagiging kinatawan. Mali ba ako? Sabi niya. Nakikita mo yun. Ngayon ay gentleman na ito. Napatingin si Keegan kay Blaine nang may paghanga. Kung katulad mo siya, dapat alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Hindi pinansin ni Harvey ang sinabi ni Keegan, at sa halip ay ngumiti kay Blaine. Aaminin ko, mukhang magiliw ka at taos puso. Gayunpaman, ang iyong mataas at makapangyarihang saloobin at kawalan ng konsiderasyon sa mas malaking larawan ay nagpapakita pa rin. Parang hindi naman nakakapagpaganda ng relasyon natin yan. Magiging prangka ako, hindi ko tutulungan si Wesley. Maaaring hindi tatagal na mapapanatili ng iyong pamilya ang posisyon ng first in command. Magpatuloy tayo sa paglalaro. Gusto kong makita kung mananatili si Damon sa lungsod ng matagal. Humigop ng tsa si Harvey, at aalis na sana. You little bastard, you've crossed the line. I will make Cameron leave the Patel family right now. Napasigaw na si Keegan. Nagalit siya. Kapag nangyari iyon, mamamatay ka ng kakilakilabot. Hinding-hindi ka bibitawan ng mga taga-isla. Kumbinsido si Keegan na hindi matatakasan ni Harvey ang takot sa kamatayan, gaano man siya kagaling magpakita. Naniniwala siyang agad na susuko si Harvey pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, kalmadong sinulyapan ni Harvey si Keegan bago tuluyang umalis. Bastos, kumukulo sa galit si Keegan. Kumuha siya ng isang hakbang pasulong at pumadyak sa lupa, malakas na kaluskos ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Agad na nabasag ang marmol na sahig. Agad na sumulpot si Keegan sa harapan ni Harvey, at sinubukang sampalan si Harvey ng marahas. Para sa ikabubuti ng mundo, ilalabas kita dito. Si Keegan ay hindi isang Diyos ng digmaan, ngunit napakalapit na niya sa pagiging isa. Mahirap paniwalaan na nagawa niyang manalo laban kay Yuri noon.
Siyempre, hindi rin Diyos ng digmaan si Yuri. Napangiti si Harvey habang iniisip ang lahat ng ito. Pagkatapos, ibinaba niya ang likod ng palad niya pasulong. Sampal. Isang malutong na sampal ang umalangaw sa hangin. Nakuha muna ni Harvey ang mukha ni Keegan. Lumipad sa himpapawid ang katawan ni Keegan bago sumalpok sa marmol na dingding. Isang malaking bitek sa hugis ng kanyang katawan ang nabuo sa dingding, at dahan-dahan siyang dumausdas pababa. Casual na lumabas ng pinto si Harvey, alam na alam niya kung ano ang mangyayari sa sandaling damapo ang kanyang sampal, kung tutuusin. Si Blaine ay hindi nabigla pagkatapos makita ang bagay, sa halip, tila sabik siya. Malinaw na alam niyang si Harvey ay isang god of war. Tama ako kung tutuusin. Ang isang mahinang tulad ni Cameron ay walang karapatang protektahan si Harvey, gayon paman. Only Keegan would be stupid enough to believe that. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Harvey sa villa ng pamilya Patel. Humigop siya ng tsaa habang ipinapaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Kyrie, ngunit agad na inilibot ni Cameron ang kanyang mga mata matapos marinig ang tungkol sa insidente. Hindi niya akalain na ang kanyang makapangyarihang ama ay maaalis ng isang sampal. Nakakabilib. Talagang kahanga-hanga. Pagkaalis ni Cameron, sumimangot si Kyrie. Let's not talk about Wesley for now. Don't you think that Blaine's being a little weird? Paano? Tanong ni Harvey. Alam niya talaga kung ano ang kaya mo. Bakit niya iisipin na may magagawa sa iyo si Keegan? Kahit gaano kahanga si Keegan, hindi pa rin siya God of War. Malaki pa rin ang distansya sa pagitan niya at doon, kung tutuusin. Minsan, ang distansyang iyon ang nagsisil sa deal. May dalawang posibilidad, sabi ni Harvey. Iniikot-ikot ni Harvey ang daliri niya. Number 1. Sinusubukan lang ni Blaine na subukan ang aking saloobin at ilalim na linya dahil siya ay nagiging desperado. Higit sa lahat, gusto niyang makita ni Emery ang kanyang loyalty. Iyon ang dahilan kung bakit siya gumugol ng malaking pagsisikap upang makuha si Keegan. Kung naging maayos ang mga bagay, malaki ang utang na loob niya. Pero kung hindi, sapat na para sabihin niya na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, lalo na noong nabigo si Keegan. Kahit na namatay si Wesley sa huli o maging alipin para sa mga Amerikano, wala na itong kinalaman kay Blaine. Kumunot ang noo ni Kyrie, at ikaniling ang ulo. Iyon ang isa sa mga kinalabasan. Ano ang pangalawa? Humigop ng tsaa si Harvey. Kung tama ako tungkol sa pagiging kasangkot ni Blaine sa Evermore. Pagkatapos ang pinakamahalagang layunin niya ay subukan ang aking lakas. Sinubukan niya ang tubig kasama si Keegan, isang taong hindi niya gaanong koneksyon, para hindi niya masyadong ilantad ang kanyang sarili. Pwede rin niyang gamitin ang pagkakataon para magalit sa akin ang pamilya Lloyd. 3 ibon na may isang bato, sasabihin ko. Ang mga prinsipe at mga young masters ngayon ay hindi simpleng tao. Pinikit ni Kyrie ang kanyang mga mata. Sigurado ba tayo na si Blaine ay nagtatrabaho ng magkasama sa Evermore ngayon? Oo, ngunit hindi alam kung ang dalawa ay nagtutulungan lamang, o kung si Blaine ay kumakatawan sa Evermore sa Golden Sands. Sabi nga, hula ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5475. Ano ito? Kumunot ang noo ni Kyrie. Ang Evermore ay palaging interesado sa paraan ng buhay na walang hanggan ng 6 na pamilyang hermit, sagot ni Harvey. At ngayon, umalis na ang pamilya Braff sa Golden Sands. Ang pamilya John ay nakatakdang umangat din sa kapangyarihan. Sa ganitong mga pangyayari, sa tingin mo ba ay ilalantad ni Blaine ang kanyang sarili ng buo? Tiyak na susuportahan ng Evermore ang pagbangon ng pamilya John, pagkatapos ng lahat. Sa maraming benepisyong ito, kailangan din nilang isuko ang isang bagay, di ba? Sumimangot na naman si Kyrie, alam niyang malaking gulo ang sitwasyon. Ang pamilyang John ay may awtoridad, at ang Evermore ay nilagyan ng mga baril at lakas tao. Kung si Blaine ay hindi na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon, ito ay kakilakilabot.
Maaaring magpasya siyang kumilos ng hindi nagpipigil. Siyempre, ito ay maaaring mailigtas pa rin, sabi ni Harvey. Kung ang 6 na hermit families ay gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan, at kung ang mga pamilya ay nagbigay ng kanilang mga sikreto sa pamilyang Braff bilang regalo para sa kay Big Boss. Paano sa tingin mo uunlad ang sitwasyon? Natigilan si Kyrie, pagkatapos ay bumantong hininga. Inisip mo talaga lahat. Hindi aasahan ng pamilyang John ang diversion, at mawawala ng focus ang Evermore dahil din sa sitwasyon. Hindi ito ang Whip Dynasty. Kung gusto ng Evermore na lumaban sa Royal Court, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses o sumuko na lang. Kahit na, may malaking flaw pa rin. Maaaring hindi ganoon kadaling ibigay ng 6 na hermit families ang kanilang mga sikreto. Kahit na gawin nila, malamang na hindi ito isang bagay na inaasahan natin. Kinatok ni Harvey ang mesa. Mahalaga ba? Ang mahalaga ay gawing totoo ang lahat. Siyempre, maaari nating gawin ang lahat at ibigay kay Damon ang sikreto sa seremonya ng kanyang inaugurasyon. Hindi ba't magiging mas kawili-wili iyon? Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos nito. Ibibigay ba natin ang sikreto sa korte ng hari? Hahayaan ba natin ang pamilya John na pangalagaan ito? O hayaan na lang ang Evermore na magkaroon nito? Mahilig magtago si Blaine habang nagmumuni-muni, di ba? Hilahin natin ang pamilya John dito. Tingnan natin kung paano siya maglalaro ng ganitong mga bagay. Iyan ay kahanga-hanga. Ang ekspresyon ni Kyrie ay patuloy na nagbabago sa mahabang sandali. Makikipag-usap ako sa mga pinuno ng hermit families. Pagkatapos ng lahat, ito ay buhay o kamatayan para sa lahat ng kasangkot. Since you're being so thoughtful towards us, we'd be letting out if we were still hiding around. Hamalakhak si Harvey. Kung ayaw ito ng hermit families, hindi na kailangang pilitin. Gayunpaman, dapat mo silang bigyan ng babala. Nagbago na ang panahon, ngunit ang mga bagay ay nanatiling mula noong sinaunang panahon. Ang kayamanan ng sinuman ay palaging pumupukaw ng inggit. Hindi mahalaga kung totoo o peke ang sikreto nila. Bakit hindi na lang itapon ang gulo sa iba? Basta ibibigay nila ang impormasyon. Ipinapangako ko na ang 6 na pamilyang hermit ay uunlad sa loob ng kahit 100 taon. Siguradong sulit ito, sabi ni Harvey. Bahagyang tumango si Kyrie Patel. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Harvey York. Noong nakaraan, walang maglalakas loob na magigipit sa 6 na hermit families hanggang sa magkaroon ng perpektong pagkakataon. Dahil ang pamilya Braff ay umalis, ang natitirang 5 pamilya ay ganap na walang layunin. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang daan ng buhay na walang hanggan ay isang kilati lamang. Higit sa lahat, napakaganda ng timing. Matapos mawala ng oras, hindi maniniwala ang mga tao sa mga hermit families kahit na ibigay nila ang kanilang sikreto. Tama, hindi ako partikular na interesado, ngunit nais kong magtanong. Napaisip si Harvey sa sitwasyon. Umiiral ba ang daan ng buhay na walang hanggan? Maikling nag-alinlangan si Kyrie. Pero hindi naman iyon. Ito ay talagang isang paraan upang pag-isahin ang tao at kalikasan. Mula noong sinaunang panahon, ang langit ay napapabalitang nasa isang lugar sa Kill Mountain. Ibibigay ang daan pagkatapos makapasok. Ang tinatawag na buhay na walang hanggan ay isang mapa lamang upang makarating sa langit. Sa 6 na larawan na pinagsama, ang buhay na walang hanggan ay makakamit. Sabi nga, walang sino man ang nakakaalam ng kahulugan ng mapa. Nakita mo na ba? Tanong ni Harvey. Nakita ko, at naaalala ko rin ang mga bagay. Inilublab ni Kyrie ang kanyang daliri sa kanyang tsaa bago gumuhit ng ilang linya sa coffee table. Ito ang mga mahahalagang detalye ng mapa na naaalala ko. Wala namang silbi. Ito ay napakaraming taon na, at ang lupain ay nagbago ng malaki. Wala kaming magagawa, kahit na sa buong mapa. Harvey squinted south for a long while. Naipasa na ba ang mapa maraming taon na ang nakalipas? Sambit niya. Nagulat si Kyrie. Paano mo nalaman yun? Ang hermit families ay gumuhit ng kopya ng mapa nang pinagsama nila ang mga piraso. Di nagtagal, ninakaw ang kopya na iyon.
Kahit ngayon, walang nakakaalam kung sino ang nagnakaw. Kung tutuusin, hindi lang ang 6 na hermit families ang naruroon noong ginawa ang kopya. Nandoon din ang 5 tagong pamilya. Plano ng mga pamilya na tipunin ang lahat ng kanilang mga eksperto upang hanapin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Para labanan ang nangungunang 10 pamilya. Ngunit dahil nawala ang kopya, itinago ng 6 na hermit families ang kanilang mga bahagi ng orihinal na mapa dahil natatakot silang manako din ang mga pirasong iyon. That was the end of that. Umiling si Harvey. Hindi eksakto. Dapat kinuha ng isa sa 5 nakatagong pamilya ang mapa noon. May ginawang lihim nilang misyon na hanapin ang langit gamit ang kopyang iyon. It's these people are completely missing now. Nataranta si Kyrie. Paano mo nalaman iyon? Ang aking mga magulang ay isa sa mga taong nawala. Ang iyong mga magulang, ang mga York ng Hong Kong. Nanginginig si Kyrie sa gulat. Sa loob ng Golden Sands People Hospital, kumukulo sa galit si Wesley Wright habang nakahiga sa kama. Basta, bastos na yun. Sa tingin niya kaya niyang umarte ng sobrang bastos dahil lang sa sanay siya. Siya ay nagsasamantala sa akin. Ang kanyang pagkagumon ay may bisa, ngunit siya pa rin ay tumanggi na mag-iniksyon sa kanyang sarili ng anumang higit pang mga gamot. Ang kanyang buong katawan ay nasa withdrawal nang makaramdam siya ng isang kakilakilabot na kati. Dapat namatay na ang bastos na ito. Magandang deal ang tinanggihan niya. At ngayon hinihiling niya sa atin na isuko ang posisyon ng pangalawang in command ng gobyerno at kalahati ng mahahalagang posisyon nito. Si Kyrie at ang iba pa ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung hindi, ang isang country bumpkin na tulad ni Harvey ay hindi makakapag-isip ng mga ganito. Ito ay katawa-tawa. Young Master John, kailangan mo akong tulungan. Ibalik mo dito si Kyrie. Ipapakita ko sa kanya ang kaya kong gawin. Pakiusapan din ng pamilya mo si Harvey. Kung hindi kaya ng pamilya mo, hihingi din ako kay Young Master Emery na tumulong. Wala akong pakialam kung mamuhay ako ng ganito habang buhay. Pero ako hindi siya papakawalan ng ganoon kadali. Malapit nang mabaliw si Wesley matapos marinig ang kalagayan ni Harvey. Nangako siyang hahawakan sina Harvey York at Kyrie Patel anuman ang mangyari. Naniniwala siya na kahit si Blaine John ay kailangang magpakita sa kanya ng paggalang sa Golden Sands. At gayunman ay naglakas loob si Harvey na durugan lang siya. Ito ay sadyang hindi mapapatawad sa kanya. Kailangan mong huminahon, Young Master Wesley. Naka-cross arms si Blaine habang paikot-ikot sa ward. Siguro dapat mong ipagpatuloy ang paggamit ng gamot sa ngayon. Ang mga kahilingan ng mga Amerikano ay nagiging higit na walang katotohanan, ngunit hindi pa rin sila kasing mangmanggaya ng kay Harvey. Kapag naluklok ang aking ama sa poder, mayroon tayong lahat ng kailangan para dalhin si Harvey dito. Pagkatapos nito, magagawa na natin ang lahat ng gusto natin. Tama, para kay Blaine, si Wesley ang pinakamahalagang sangla para sa sitwasyong ito. Maraming bagay sa pamilya John ang nasa pinakamahalagang sandali nila. Hindi nila sisirain ang bawat isa sa kanilang maingat na inilatag na mga plano para lamang sa isang maliit na bagay. Nagpakita ng masamang tingin si Wesley bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam kong unti-unti mong inaasikaso ang sitwasyon. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang mga Amerikano ay malamang na may katulad na gana sa kay Harvey. At saka, tiyak na makakahanap sila ng paraan para gawing impyerno ang ating buhay kahit na hindi nila tayo pinapatay. Hindi na natin matatanggap yung enhancement drugs nila. Kung lumala ang sitwasyon, dapat tayong humingi ng suporta kay Young Master Emery. Sa kanya, maaaring tumulong lang si Senior Armstrong sa paghawak ng sitwasyon. Kahit na maliit lang ang tsansa na magtagumpay, mas mabuti na ito kaysa sa pagkaladkad ng iba at sirain ang negosyo ni Young Master Emery. Malamig na tumingin si Blaine bago mabilis na bumalik sa kanyang regular na ekspresyon. Kung ganoon ang kaso, dapat lang natulungan natin si Harvey kahit papaano. Ang sabi, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalaban kay Harvey York. Kailangan kong bumalik sa Immortal Pavilion. Si Master Mograine, isa sa 4 na matatanda doon, ay ang aking tiyahin.
Kakayanin niya ang problema. Kahit na gusto ni Harvey na lumaban, hindi niya magagawa ito sa pagkakataong ito. Pagkatapos, tinapik ni Blaine John ang balikat ni Wesley Wright ng may taimtim na tingin. Huwag kang mag-alala, magbigay lang ng 2 araw para i-handle ang sitwasyon. Tiisin mo muna. Ang pag-inom ng kaunti pa sa gamot ay hindi magdudulot ng anumang problema. Tila mas kalmado si Wesley matapos marinig na binanggit ni Blaine ang Immortal Pavilion. Dumampot siya ng syringe habang nanginginig ang kamay, saka itinurok ang sarili nito para pakalmayan ang kanyang bisyo. Gusto kong magkapira-piraso si Harvey kapag nalutas na ang problema. Malamig niyang bulalas. Naiintindihan ko, wala kang kailangang gawin. Ito ang aking intensyon noong una. Malamig na tumitig si Blaine. Hindi ang bastard na iyon ang unang sumira sa mga plano ko ngayon. Hindi rin ito ang unang hindi niya ako nirerespeto. Sa pagkakataong ito, ang buong katawan ni Wesley ay nanginginig ng mas malakas kaysa dati, at ang kanyang balat ay walang tigil na nangangati. Patuloy siyang gamulong-gulong sa lupa na may nakakakilabot na tingin. Og, patayin mo ako, patayin mo ako, gawin mo na. Napahawak si Wesley sa sariling leeg nang sumigaw siya ng nakakakilabot. Biglang lumingon si Blaine bago nakita si Wesley na muntik nang mapunit ang kanyang leeg. Hindi, ayoko pang mamatay. Tanggapin mo ang kondisyon ni Harvey. Gawin mo na ngayon. Sa susunod na araw, 9:00 ng umaga. Dumating sina Harvey at Kyrie Patel sakay ng kotse sa Golden Sands People's Hospital. Nakatayo na si Blaine sa entrance, na nakangiti ng mahina. Gumamit siya ng maraming koneksyon at gumawa ng kahit 12 tawag para lang mapunta si Harvey dito. Gamit ang pangalan ng pamilyang John, tinanggap din ni Blaine ang mga kondisyon ni Harvey. Sa wakas nandito ka na. Blaine forward with a sincere look. Halika, dito, young Master Wesley is in a pickle. Muntik na siyang masakal kagabi hanggang mamatay. Nagpa-inject ako ng 12 dosis ng anesthetics bago siya nakatulog. Malapit na siyang magising. Pakiusap, tulungan mo siya. Si Blaine ay isang makaranasang tao na dumaan sa maraming sitwasyon. Ngunit alam niyang matatapos siya kung may mangyari kay Wesley sa napakahalagang sandali. Pagkatapos ng lahat, ang suporta ng pamilya Wright ay kritikal sa pamilya John. Kung ang taong gustong mabuhay ni Emery Wright ay namatay, bakit pa ang pamilya ay magbibigay ng kanilang suporta pagkatapos nito? Walang pagdadalawang isip, kahit na ang karaniwang pakana na lalaki, si Blaine, ay hindi maiwasang manginig sa takot. Dahil lumaki na ang mga bagay-bagay, napakaraming mawawala kay Blaine. Hindi tulad ni Harvey, na halos walang mawawala, si Blaine ay walang laban sa kanya. Nakikiusap ka ba ngayon? Ngumiti si Harvey York kay Blaine John. Naningkit ang mga mata ni Blaine bago ngumiti pabalik. Tama, ganyan talaga ang ginagawa ko. Good boy. Tinapik ni Harvey ang mukha ni Blaine. Ang simpleng galaw ay sapat na para magsimulang gumalaw ang mga anino sa kanilang paligid. Ilang mabangis na lalaking nakasut ang humakbang na may hawak na mga baril, ngunit ikanaway ni Blaine ang kanyang kamay para pigilan sila. May matalas kang mata, bahagya pang tinapik ni Harvey ang mukha ni Blaine. Alam ko na isa kang kahanga-hangang tao. Hindi ito ang unang naging mapagparaya ka. Impressive. Itinaas ni Harvey ang kanyang hinlalaki. Inilibot ni Kyrie Patel ang kanyang mga mata. Si Harvey lang ang maglalakas loob na baliwalain si Blaine sa publiko, kung tutusin. Iligtas natin si Wesley. Pagkatapos, naglakad si Harvey papunta sa ICU. Makalipas ang 5 minuto, inilagay ni Harvey ang kanyang mga daliri sa pulso ni Wesley bago ngumiti ng mahina. Masama na ang kalagayan niya. Halos sumabog na ang lymph sa utak niya. At binigyan mo pa rin siya ng isa pang injection. Ngayong nawala na ng kontrol ang kanyang cerebellum sa pagdaloy ng kanyang dugo, sisipsipin ng lymph ang lahat ng nutrients na kasama ng dugo. Kung bibigyan pa ng 3 hanggang 5 araw, mamamatay si Wesley. Lalaki talaga ang ulo niya hanggang sa mangyari iyon. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang tisyo at ngumiti. Hindi man lang siya maililigtas ng Diyos noon.
Nagdilim ang mukha ni Blaine matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Na-diagnose ni Harvey ang bawat bagay tungkol kay Wesley ng tama. Ni hindi niya kailangan ng anumang uri ng kagamitan upang makagawa ng mga naturang pag-aanalisa. Ligtas na sabihin na ang kanyang mga pamamaraan ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko akalain na magiging napakatalino mong doktor habang isa ka ring ekspertong martial artist. Si Blaine ay nagpapakita ng paghanga. Kaya mo bang ayusin ang problema ni Wesley? Napatingin si Harvey kay Blaine. Una sa lahat, hindi ako doktor. Arts ng pagpatay lang ang alam ko. Maaari kong iligtas siya at ginagarantiya na hindi na siya magdurusa pa pagkatapos nito. Ang sinabi ko na sayo ang gusto ko kahapon. Kailangan mong tanggapin ang aking mga kondisyon bago ako magpatuloy sa anumang bagay. Pakiramdam ni Kyrie ay parang nananaginip siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kondisyon ni Harvey ay hindi naiiba sa paghamon sa awtoridad ng pamilya John. Matapos ang napakatagal na plano, ang pinakamalaking layunin ng pamilya ay ganap na kontrolin ang Golden Sands. Nais ng pamilya na mamuno sa pamahalaan. At gayon pa man ang lahat ng ito ay nangyayari. Hiniling ni Harvey na ibahagi ni Blaine ang pie. At pumayag siya. Si Kyrie ay nagpapakita ng lubos na kawalang paniwala. Sasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon, sagot ni Blaine pagkatapos magpakita ng malungkot na ekspresyon. Napangiti si Harvey nang magkibit-balikat siya. Ang iyong salita lamang ay walang ibig sabihin. Ngumiti si Blaine pabalik. Siyempre, makikilala mo ang aming sinseridad. Pinitik ni Blaine ang kanyang mga daliri bago dinala ng ilang katulong ang isang dokumento. Si Kyrie ang susunod na second in command ng Golden Sands. Humingi na kami ng permiso sa Royal Court tungkol dito. Kabanata 5480. Pumayag ang maharlikang hukuman, ngunit kailangan nating ipatupad ang pamamaraan. I'm pretty impatient, sabi ni Harvey York bago natapos ni Blaine John ang kanyang pangungusap. Ngumisi si Blaine. Makinig ka muna. Isang araw lang ang kailangan namin. Kung mabilis tayo, makikita natin ang appointment document ni Miss Kyrie habang kumakain tayo. Kung gusto niya, maaari siyang dumalo sa lahat ng uri ng pagpupulong ng gobyerno ng Golden Sands. Maraming problema rin ang kaya niyang lutisin sa kanyang mga salita lamang. Hindi biro na libu-libong tao ang magsisilbi sa ilalim niya pagkatapos nito. Nagpakita ng magandang tingin si Blaine bago sumulyap kay Kyrie Patel. Miss Kyrie, or should I say Madam Kyrie, sana ay huwag mong pabayaan ang mga tao. Maging si Kyrie ay nakaramdam ng pagkalito pagkatapos marinig ang mga ganoong salita. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pagkakataon ng pamilya Patel na masangkot sa gobyerno. Ito ay bahagi lamang nito, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Blaine. Huwag kang mag-alala, Young Master John. Hindi biro ang pamilya Patel. Hindi rin naman ako for show lang. Mula ngayon, ang pamilya John at ang pamilya Patel ay magiging pantay na katayuan. Matapos marinig ang mga salita ni Kyrie, ibinaba ni Blaine ang kanyang mga labi. Bagamat halatang hindi siya masaya, pinilit pa rin niyang ngumiti sa kanyang mukha. Dapat magpasalamat ka kay Sir York. Kung wala siya, medyo malayo ka sa posisyon. Iyon ay sinabi, maraming henerasyon ng mga tao ang hindi rin magagawang isara ang distansya. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Kyrie nang tila magsasalita na siya. Mabilis na nagtaas ng kamay si Harvey para pigilan siya. No use arguing now. Ang deal ay deal. Since tinanggap mo na, then just shut up and go through it. Blaine let out a sigh. Pumayag din ang pamilya John sa pangalawang kondisyon. Narito ang 50 sa mga dokumento ng appointment para sa mahahalagang posisyon sa gobyerno ng Golden Sands. Ang kailangan mo lang ay ang pirma ng sinumang nais mong italaga. Pagkatapos ay ipadala ang mga dokumento sa HR Department ng gobyerno para sila ay nasa posisyon. Ang mga dokumento ay nakatatak na ng pamilya John. Sana ay makikilala mo ang aming sinseridad. Diretsyong tao, sabi ni Harvey pagkatapos sumulyap sa mga dokumento. Ang pagsasabi na tumingin ka sa mas malaking larawan ay isang masakit na pagmamaliit pagkatapos ng lahat.
Napangiti si Blaine. Kung ganoon ang kaso, maaari mo ba siyang tulungan ngayon? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Bastos kung hindi suklian ang sinseridad mo. Dahil ipinakita mo na ang sa iyo, ipapakita ko rin sa iyo ang akin. Huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Nagpakuha si Harvey ng isang set ng karayom at tubig na asin. Then, he waved his hand para makaalis na ang lahat, kasama sila ni Kyrie sa kwarto. Wala siyang balak magtago ng kahit ano kay Kyrie. Ang mga side effect ng enhancement na gamot ay mahirap hawakan, ngunit hindi sa oras. Sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga karayom na tumutusok sa katawan ni Wesley, makikita mo.